Hindi siya mas mahabagin sa mga Hintil. At hindi rin siya mas mahabagin sa mga Hudyo. Kasi wala naman siyang wala naman siyang kinikilingan, no? Kapag nananalig ka sa kanya at sumusunod, Gentile ka man o Hudyo, gagawin ka niyang righteous. Diba? Pero kapag Hudyo ka, di ka naman sumusunod, di ka naman nananalig, kahit na Hudyo ka, ikaw ay tatagpasin. Kung ikaw naman ay Gentile, ikaw ay idudugtong, di ba? Ganun yung natin, di ba? Pangunawa natin doon. Ayan. Ang Diyos natin ay Diyos ng mga Hintil at Diyos ng mga Hudyo. Bagamat yung mga Gentile kasi may mga may mga different religions, tsaka may mga Diyos-Diyosan na sinasamba na sarili-sarili, mga di ba? Sarili-sariling paniniwala, no? Yun yung paniniwala nila, di ba? Pero regardless sa paniniwala nila, isa pa rin yung nag-create sa kanila, which is ang Diyos. So, siya pa rin yung Diyos nila, kahit hindi nila siya kilala. Nakuha natin. Kahit nalito sila sa mga katuruan ng tao, di ba? At dito pinapaalala ni Pablo na yung faith through grace, hindi yung pinapawalang kabuluhan yung kautusan. Yan sinabi niya dun sa last verse ng Romans 3:31, di ba? Kundi pinapahalagan pa nga o pinagtitibay pa nga ang utos ng Diyos. Ayan. Tuloy natin sa 4. Ayan. So dito, medyo babalik tayo sa sa Genesis. Kasi dito, nagbigay ng example si Pablo tungkol sa buhay ni Abraham. Kung paano siya ginawang matuwid at tinanggap ng Diyos. So dito, basahin natin sa una, sabi diyan, hindi ba ako nakashare? Ayan. Kaya pala lahat kayo nakatulala. Wala akong nakashare. Ayan. Okay na ba siguro yan? Oo. Ayan. Siguro naman, na yan, no? Tawag doon. Kita na po. Okay. Sige. Sabi diyan, ano nga ang ating sasabihin na nasumpungan ni Abraham na ating mga magulang ayon sa laman? Ayan. Ano nga ang ating sasabihin na nasumpungan ni Abraham na ating mga magulang ayon sa laman? Ayan. Si Pablo, by blood, yan, tunay ngang anak siya ni Abraham, 'di ba? Kasi siya tawag doon, anak siya ni Jacob, Israel. Si Pablo ay mula sa lahi ni Benjamin, 'di ba? So tunay nga ayon sa laman. Pero tayo, ano ba tayo? Ayon sa laman ba? Tingnan natin mamaya. 4:2. Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri, datapwat hindi sa Diyos. Ayan. So dito sinasabi ni Pablo na si Abraham, nung ginawa siyang matuwid, kumbaga tinanggap siya ng Diyos, hindi dahil sa magaling si Abraham o madami siyang mga bagay na nagagawa o tanyag siya, mayaman siya, hindi sa pamamagitan ng mga ginagawa niya. Kasi before siya gumagawa, kung titingnan natin, siya ay nakatira sa Mesopotamia. Sa Mesopotamia, doon lang naman yung mga kung alam niyo yung mga Anunnaki, mga gods and goddesses doon. Mga Anunnaki, marami silang mga Diyos-Diyosan doon. Mesopotamia gods. Yung may nakaganon, hindi ko alam kung alam niyo yun eh. Ang tawag nila doon, Anunnaki. Ang dami ng mga Diyos doon. Mga Enki, mga madami. So, ibig sabihin, hindi dahil sa faithful na si Abraham nung tinawag siya o madami na siyang nagagawang mga bagay. Sabi dito sa 3, sapagkat ang sinasabi ng kasulatan at sumasampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya'y ibinilang na
katuwiran. Ayan. Kung titingnan natin yung i-compare natin yan, meron yan dito sa Genesis 15 verse 6. Sabi doon, at sumampalataya siya sa Panginoon at siya'y ibinilang na katuwiran sa kanya. Ayan. Tinuring siyang matuwid saan? Sa pamamagitan ng gawa? Hindi. Kundi sa pamamagitan ng faith niya sa Diyos, sa Ama. Diba? Naniwala siya, sumunod siya. No? So, hindi nauna yung gawa, kaya siya ginawang matuwid. Nauna yung faith niya, kaya siya ginawang matuwid. Nakuha na niya? Magkaiba yan eh, no? Magkaiba yung, dahil mabait si Abraham, kaya siya tinawag, no? At ginawa siyang matuwid. From the word na ginawang matuwid, sabihin, hindi siya matuwid, no? By nature, ginawa nga matuwid eh. Di ba? So, tuloy natin, no? Ngayon, sa kanya na gumagaway, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Ayan. So dito sinasabi dito, no, na kung ikaw ay nagtatrabaho, syempre, merong ganti yon. No? Ano yung ganti yon? Sahod. Hindi ka naman nagtatrabaho ng libre. Meron ba dito ang ganun? Nagtatrabaho, tas libre lang. No? Dahil sa kawang gawa lang, ganyan, no? Hindi. Pag nag-work ka, ina-expect mo na may ano ka, na may sweldo, di ba? So ibig sabihin, ang isang bagay ginawa mo sa sarili mong lakas, ang balik sa depende dun sa kung paano mo ginawa yung bagay na yan. So kung gaano ka kasipag, 'di ba? Mas malaki yung sahod. May dalawang work pa nga, 'di ba? Nagtatatlong work. So ibig sabihin, yung kabayaran ng kanilang mga ginagawa, nare-receive nila dahil sa kanilang pagtatrabaho. Nakuha natin. Ayan. So, hindi yun biyaya. Ang biyaya kasi, libre mong nakukuha. No? Biyaya, grace. No? Pag grace kasi, ibig sabihin ng grace niyan, ano eh, search nga natin, no? Para hindi tayo maligaw. Grace meaning. Grace. Oo. Biyaya. Biyaya kasi grace yun, eh, no? Ayan, tingnan natin sa Bible, ano meaning ng grace. Favor. Ayan. Pabor. Gift. Yan. Kapag ka grace, sabihin niya, favor, gift, regalo, 'di ba? Meron ba dito nagreregalo na nagpapabayad? Wala naman, 'di ba? 'Di ba? Tingnan mo pupunta sa kasal, tapos may regalo ka, tapos singilin na lang kita mamaya dun sa regalo ko sa'yo, ah. Wala namang gano'n, 'di ba? So ibig sabihin, kapag sinabi regalo, hindi yung pinagtatrabahuhan. Hindi ka gumagawa para mabigyan ka ng regalo. Walang sense 'yon. Kapag ka nagtatrabaho ka tapos sasabihin ng boss mo sa'yo, eto regalo ko to sa'yo ah, dahil masipag ka. Yung sahod ko boss, eto na yun, di ba? Eto na yun, masipag ka nga, eto na yun. So parang no, parang nagiging unfair kapag ka nagtatrabaho ka tapos wala kang nare-receive na sahod. So sasabihin ng boss mo, yung ibinigay niya sa'yo dahil yun sa kagandahang loob lang niya, hindi dahil sa kasipagan mo, di ba? So magkaibang bagay kasi yun, no? So kapag ka tinatrabaho natin, nag-e-expect tayo ng kapalit. Pero kapag ang Diyos nagbigay, hindi dahil doon sa pagtatrabaho mo, kundi dahil yun sa kanyang kagandahang loob. Libre. Nakuha natin. Tutuloy natin. So, medyo lumilinaw na, di ba? Tingnan nga natin dito. Datapot sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap na masama. Ang kanyang pananampalataya ay sa masama pala, ay ibinibilang na katuwiran. So yun pala yung ibig sabihin ng biyaya ng Diyos, no? Na hindi sa gumagawa, no? Hindi dahil sa gumagawa siya. Ngunit dahil yung sa faith niya, inaring ganap siya kahit na hindi siya matuwid. 'Di ba?
Ang kanyang pananampalataya daw ibinibilang na katuwiran. Yan, oh. Yung example natin yan, 'di ba, yung ano, yung tawag doon, yung kay Sister Rachel, yung Pariseo, tsaka yung tax collector, 'di ba? Yung tax collector, yung Pariseo, iniisip niya righteous siya, pero hindi niya nakikita yung mga kakulangan niya. Pero yung ano, tax collector, inamin niya sa Diyos na makasalanan siya at kailangan niya ng habag. So yung umuwing may inaring ganap na matuwid, yung makasalanan, 'di ba? Kasi tinatanggap ng Diyos yung makasalanan kapag siya ay nananampalataya, no? O nanampalataya. Sabihin, siyempre pag nanampalataya ka, no, tatalikod ka sa kasalanan, 'di ba? Magsisisi, 'di ba? So 'yun ang ibig niya sabihin diyan na yung faith natin, ah, yun yung dahilan kaya ginawa tayong matuwid ng Panginoon. Kay Abraham mo na pala. Kay Abraham mo na, no? Nung si Abraham, tinawag ng Diyos dahil sa faith niya, inari siyang ganap. O ibig sabihin, inari siyang matuwid sa mata ng Diyos. No? Ayan. Meron ba yan? Tingnan natin. Wala. Tuloy natin. Sabi dito, sa 6, sabi niyan, gets ba? May tanong doon. Parang hindi naman, ano, 'di ba? Parang okay naman siya. Gaya naman ng sinasambit ni David na kapalaran ng tao, na sa kanya'y ibinibilang ng Diyos ang katuwiran ng walang mga gawa. Ayan. Kasi yun nangyari kay David, alam nyo. Maano kasi yun eh, tawag doon. Masyadong malala yung kanyang kasalanan. Masyadong madami, no? Halos labagin niya lahat eh. 'Di ba? Yung 5 nalabag niya na, 'di ba? Pero dito kung titingnan natin, kahit nakagawa siya ng mga heinous crime, nasulat niya 'tong salmo. Sinasabi sa salmo na 'to na sinasabi mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Ayan. So ano ba yung pagsalangsang? Bakit kailangan patawarin? Ano ba yung kasalanan? Bakit kailangang takpan? So yung pagsalangsang, ito ay yung pagsuway sa utos ng Diyos. Ten Commandments, di ba? Gaya ng ginawa niya. At ang pagsalangsang sa utos ng Diyos ay kasalanan. Sa 1 John 3:4, 'di ba? Yan yung sinasabi ng 1 John 3:4. So ibig sabihin, yung kasalanan niya ipinatawad at nangatakpan. Nangatakpan. Sabi diyan sa 4:8, mapalad ang tao na sa kanya hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Ayan. Ayan ay matatagpuan dito sa Psalm 32 verse 1 to 2. Psalm 32 verse 1 to 2. Ayan. Impute. Nakalagay. Ayan, no. Ayan, no. So kung titingnan natin, si David, no, sa kanyang sin o sa kanyang kasalanan, intentional kasi yung kasalanan niya eh, 'di ba? Intentional yung kasalanan niya and according sa law, yung mga unintentional na kasalanan lang yung dadaan doon sa tawag doon sa atonement. Yung ganong kasalanan na heinous crime na yon, ang ang way na lang na mapatawad yon is through ano tawag doon through fasting and prayer, no, yung pagsisisi talaga. Kasi hindi kayang i-cover yun ng ng yung law of Moses, no, yung tinatawag nating priesthood. Kasi sa priesthood, 'di ba, pag-aralan natin yung mga unintentional sins yung nandoon, yung mga cover niya na hindi naman mga madalalang kasalanan na nakamamatay. So,
mapalad si David kasi kahit na napakalaki ng kanyang nagawang kasalanan, ay hindi ito ibinilang sa kanya, sabi diyan, ang kanilang mga kasalanan ay takpa. So pinatawad ng Diyos si David. Yun ang ibig nang sabihin. Sinambit baga ito. Sinambit baga ang kapalarang ito tungkol sa pagtutuli o tungkol din naman sa di pagtutuli? Sapagkat sinasabi natin, kay Abraham ay ibinilang na katuwiran ang kanyang pananampalataya. Ayan. So, sabi dito, tingnan natin sa compare natin, no? Ayan. Ang pagpapalabang ito ay para sa mga tuli lamang, hindi ito'y para rin sa mga hindi tuli. Sinasabi natin batay sa kasulatan na pinawalang sala si Abraham dahil sa kanyang pananalig. Ayan. So yung yung pagtanggap ng Diyos, ito sinasabi dito ni Paul, yung bang pagtanggap ng Diyos para lang daw ba sa mga tuli o para din doon sa mga hindi tuli? Yan ang sinasabi niya. Kasi daw, according daw ah, kay Abraham, si Abraham ay tinanggap ng Diyos at ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. Hindi dahil sa pagtutuli, no? Sa 4:10, sabi diyan, paano ngang ito'y ibinilang? Sabi diyan. Sinagot niya din, no? Nang siya bagay nasa pagtutuli o sa di pagtutuli? Hindi sa pagtutuli kundi sa di pagtutuli. Ayan, no? So ibig sabihin, no, na paano daw ibinilang na matuwid si ah, si Abraham nung siya ay natuli ba o nung siya ay tinawag na hindi patuli? Ayan. So kung titingnan natin ah, dito sa Genesis 15 verse 6. Ayan. Dito sinasabi na si Abraham yung kausap niya diyan, no? God's covenant with Abraham. Si Abraham daw ay sumampalataya sa Panginoon kay Yahuwah, Aba. At ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. So dito pa lang sa 15:6, no, tinuring ng matuwid si Abraham. Ang tanong, kailan ba siya natuli? Kailan ba siya natuli? Natuli siya dito sa Genesis 17. Kasi dito pa lang, ibinigay ng Diyos yung covenant ng pagtutuli. Diba? So, kailan ba siya natuli, no? Sa Genesis 17 verse 24. Si Abraham ay may siyam na taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. 99 years old siya natuli, si Abraham. 'Di ba? So before siya natuli, tinawag na siya ng Diyos na matuwid. 'Di ba? Inaring ganap na siya ng Diyos. So ito yung nagpapatunay, according din sa sinasabi ni Pablo, na ang yung ine-explain niya na ang katuwiran ay hindi ayon sa pagtutuli, kung hindi ito ay ayon sa pananampalataya. Nakuha natin. So bakit kailangan pang i-explain niya ni Paul? No? Actually sa atin wala naman tayong diyan, no? Wala naman tayo talagang hindi tayo maapektuhan, no? Kung kasi sumusunod naman tayo, 'di ba? Pero dito kasi yung mga Pharisees kasi, yung kasi yung kanilang pangangatwiran na ang katuwiran ay ayon sa pagtutuli. Nakuha natin. Na ang kaligtasan ay ayon din sa pagtutuli. Bakit? Dahil sa kanila, bago ka, ah, kumbaga, bago ka ariing ganap sa pananampalataya, kailangan magpatuli ka muna. Yun ang kanilang ah, sinasabi. Which is, okay yon sa mga Hudyo kasi
ano naman yun eh, kultura naman yun, bahagi yun ng ano eh, ng kanilang custom, 'di ba? Pero ang pinaka ano doon, pinaka um, magbibigay ng burden doon sa mga Gentile kasi hindi naman talaga sila native na tinutuli, 'di ba? So doon nagkaroon ng problema dito sa Acts 15 na nagkaroon ng sagutan itong mga Pariseo o yung mga nasa pagtutuli at itong si Pablo at si Bernabe na ah, nire-require ng mga nasa pagtutuli na tuliin muna yung mga Gentile bago sila makasama at bago sila makasama sa sa Ecclesia o sa assembly, no? 'Di ba? Pero sinasabi ni Paul na hindi kailangan matuli sila para makasama sila, 'di ba? Hindi kailangan matuli sila, 'di ba? 'Yun ang sinasabi ni Paul na bago sila tanggapin ng Diyos. Maaari silang tanggapin ng Diyos kahit na hindi pa sila tuli. Basta sila ay ma-build up yung faith, pananampalataya. Dahil sa pamamagitan ng faith, kahit hindi ka tuli, aariing ganap ka ng Diyos. Yeah. So hindi sinasabi ni Paul na hindi na dapat magpatuli. Sinasabi lang ni Paul yung proseso ng katotohanan according doon sa nangyari kay Abraham na hindi siya tuli nung siya ay inaring ganap ng Diyos. So yung mga Gentile, kahit hindi sila tuli, pwede silang ariing ganap din ng Diyos. So pagka ba natuli na, pagka ba nanampalataya na is hindi na magpapatuli o okay na, tapos na, no? Tuloy natin, no? Sabi dito sa 4:11, at tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli. Ito na isang tatak ng katuwiran ng pananampalataya na nasa kanya samantalang siya ay nasa hindi pagtutuli. Ayan. So dito sinasabi dito, no, na hindi siya tuli, nanampalataya siya sa Panginoon kay Aba Yahuwah, no? Inari siyang ganap. Ngayon, dumating yung covenant sa kanya. Naging tinuli si Abraham hindi dahil sa kailangan yon para maging matuwid siya. Ito ay yung pagtutuli, ito yung sabi dito, pagpapatunay o tatak ng kanyang pananampalataya samantalang siya nasa hindi pagtutuli. Ayan. So dahil sa faith niya, no, kaya siya nagpatuli. Nakuha natin, 'di ba? So hindi siya requirement, no, bago mo siya kilalanin, magpatuli ka muna, 'di ba? Hindi ganoon. Kilalanin mo siya. Lumapit ka sa kanya, mag-ano ka, ah, kumbaga tanggapin mo siya, no, as Diyos. Mas ikaw ay sumunod sa kanya. And then after nun, kapag ka na-build up na yung faith mo, then tsaka ka magpatuli, 'di ba? Sabi diyan, upang siya'y maging ama ng lahat ng mga nagsisampalataya, bagamat sila'y nasa di pagtutuli, upang ang katuwiran ay mabilang sa kanila. Ayan. Ulitin natin at tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng katuwiran ng pananampalataya na nasa kanya, samantalang siya'y nasa hindi pagtutuli. Ayan. Pareho natin siya noon, no? Hindi siya tuli din. Pero tinuli siya dahil sa faith niya. Upang siya'y maging ama ng lahat ng mga nasisampalataya, bagaman sila'y nasa di pagtutuli. Ayan, no? At kung babalikan natin kanina, no, si Ismael, hindi rin tuli yun, no? Pero tinuli din niya. At yung mga kasama niya sa kanyang sambahayan, lahat ng yun tinuli din niya, mga kapatid. 'Di ba? So lahat sila nasa hindi pagtutuli, 'di ba? Kasi hindi naman sila pinanganak na tuli na. Nakuha natin. Ngayon lahat ng mga
sumunod sa kanila, nasa pagtutuli na. Bakit? Kasi 8 years old, 8 years, 8 days old, tinutuli na yung mga batang yon. Hindi pa sila nananampalataya, 'di ba? Wala pa, baby naman, hindi naman wala pa namang faith yung baby, 'di ba? So yun ang sinasabi ni Pablo doon sa Romans 3, na walang kabuluhan ang pagiging tuli kung hindi ka nananampalataya. Bakit? Kasi ang mga Hudyo, wala silang choice. Kasi baby pa lang sila, tinutuli na sila eh. Nakuha ninyo? Wala silang choice, no, na kundi magpatuli. Kasi yung nga, wala naman, kumbaga, hindi yung kasama sa mga desisyon nila sa buhay. So walang kabuluhan yung pagiging tuli nila kung hindi naman sila nananampalataya sa Diyos. Same thing, walang kabuluhan yung pagpapatuli kung hindi ka naman nanampalataya. Diba? Example ko yung sarili ko, diba? Na sa Pilipinas, diba, every 12, 13 years old ang papatuli, diba? Pero wala namang kinalaman yun sa faith. So walang kabuluhan yun, diba? Pero bagamat ako'y tuli, hindi yun dahil sa faith, kung hindi dahil yun sa kultura. So ngayon, tuli na ako, no? Hindi na ako magpapatuli kasi tuli na nga, di ba? So naging may nagkaroon ng kabuluhan yung aking pagiging tuli dahil sa aking pananampalataya. Dahil nananampalataya na ako. Naging makabuluhan na yung aking pagtutuli. Diba? Sa babae, wala kaming problema diyan, 'di ba? Pero sa mga lalaki lang kasi 'yon, sa parting 'yon, no. Sabi dito sa 14 to sa 4:12, at ang amas ng pagtutuli nila na hindi lamang sa pagtutuli kundi pati naman sa mga nagsisilakad sa mga bakas niyaong pananampalataya ng ating amang si Abraham na nasa kanya nang siya'y nasa pagtutuli. Ayan, tingnan natin. Compare natin, no. Gayon din naman siya'y ama ng mga siya'y ama ng mga tuli, hindi lamang dahil sa sila'y tuli, kundi dahil sila'y nanalig tulad ng ating ninunong si Abraham bago siya tinuli. No? So ibig sabihin, hindi lahat ng tuli, tatay si Abraham. Nakuha ninyo? Di ba? Kasi kahit naman ibang nation na patuli, basta walang faith, hindi siya ituturing na kabilang sa lahi ni Abraham, 'di ba? Pero ang totoong nasa bahagi ng lahi ni Abraham ay tuling nananampalataya. Nakuha natin, mga kapatid. Ayan, sabi diyan, hindi lamang dahil sila'y tuli kundi dahil sila'y nanalig tulad ng ating ninunong Abraham bago siya tinuli. Ayan. Kakamtan ng pangako sa pamamagitan ng pananalig. Same thing lang ba dito? Ayan. Ng ama ng pagtutuli nila na hindi lamang sa pagtutuli, kundi pati naman sa mga nagsisilakad sa mga bakas niya kung pananampalataya ng ating amang si Abraham, na nasa kanya yung nang di siya tuli. Ayan. So same faith, no, ng kay Abraham nung hindi pa siya natutuli. Ayan. Yun kasi yung no, yun yung pattern ng Hudyo. Yung pattern ng Gentile. From hindi tuli, tatawagin ng Diyos, tapos mananampalataya, ariing ganap, tapos magpapatuli. Nakuha niyo yung pattern, 'di ba? Ito yung pattern ng Gentile. Pero yung pattern ng Hudyo, ipapanganak, tuli na, tas pagdating ng panahon, 'di ba? Magpapabautismo para maging ganap yung kanyang pagtutuli. Sa ating mga Gentile, mananampalataya, magsisisi sa kasalanan, magpapabautismo, tatanggap ng banal na espiritu, later on, magpapatuli. Nakuha natin, 'di ba? So ganun nag-work no? Hindi ko alam no kung nakukuha niyo yung yung sequensya
ng mga bagay, no? Kasi tinutulad niya kay Abraham eh, na tinawag na hindi pa tuli, 'di ba? So same thing din sa atin, no? Tinawag tayo tinawag na akong tuli na, no? Pero may mga tao kasing tinawag na hindi pa talaga tuli kahit na mga 30 years old na. May mga ganong bansa, 'di ba? Ko alam kung saan bansa 'yon, no? Sa Japan yata gano'n, 'di ba? So pag 30 years old ka na parang 'di ba? Parang hindi na siya kailangan, 'di ba? Pero according dito sa pattern na ginawa ni Abraham, no? Faith yung nag-lead sa kanya to circumcision. Nakuha natin. So nauuna pala yung circumcision of the heart bago yung circumcision of the flesh. Galing, 'di ba? Sana nagagets niyo mga kapatid, no? Kasi tawag doon, magulo yan sa iba. Pero sa atin, I hope na hindi yan magulo. The promise realized through faith. Sapagkat hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang binhi na siyang magmamana ng sanlibutan, kundi sa pamamagitan ng katuwiran ng pananampalataya. Ayan. Same thing no na ginawa niya kay ah nang nangyari kay Abraham, no, nang nangako si Abraham, yung nangako ang Diyos kay Abraham, hindi yun dahil sa matuwid si Abraham. Hindi yun dahil sa wala siyang kasalanan, no, 'di ba, na marami siyang nagagawa, no, hindi. Kung hindi yun dahil sa kanyang kagandahang loob, kaya siya nangako, 'di ba? At tinanggap ni Abraham yung pangakong yon, hindi dahil din sa kanyang mga gawa, kundi dahil din sa kanyang pananampalataya. Tuloy natin. Gawa natin. Ayan, no? Sabi diyan, kundi sa pamamagitan ng katuwiran ng pananampalataya, hindi dahil sa mga gawa ng kautusan. Actually, no, binanggit ni Paul yung kautusan. Wala pa namang kautusan 'yan. Sasabihin ng iba, 'di ba? Kailan ba dumating yung kautusan? Kay Moses pa, ilang generation pa 'yon, no? Ilang generation pa si Moises? Dumaan pa yung 400 years eh. Doon sa Ehipto, 'di ba, kay Joseph. So ang daming generation na nun, no? Pero diyan, meron na siyang tinutukoy na kautusan. Ano ba yung kautusan na 'yon? 'Di ba? 'Yun yung Ten Commandments, no, na hindi pa nagma-manifest o hindi pa naihahayag sa bato kung hindi nakalagay pa sa puso ng mga tao. 'Di ba? Yung kasi yung nature eh, ng pasimula eh, nilagay ng Diyos 'yan sa heart, no? Kuha natin. So hindi dahil doon, kung hindi dahil sa kanyang faith. Kung babalikan natin yung Genesis 15 verse 6, yun. Sa faith yun, no? Ayan. Sabi dito, sapagkat kung sila'y nanga sa kautusan ay siyang mga tagapagmana, ay wala sanang kabuluhan ng pananampalataya at nawawalang kabuluhan ng pangako. Ayan, no? So simply by this, no, na yung mga by nature, no, mga Israelita, kung nakabatay daw yung pangako ng Diyos sa pagiging Israelita mo lamang, mawawala daw kabuluhan na kailangan mo pa ng faith. Hindi mo na kailangan ng faith kung sa dugo lang pala, no, sa laman lang pala nakabatay yung pangako ng Diyos. Ba't pa natin kailangan manampalataya? Nakuha natin. So, ibig sabihin yung pananampalataya, hindi siya batay sa flesh. Hindi siya batay sa laman. Kung hindi batay siya sa pananampalataya. Na kahit hindi ka original na isang Israelita, pagka ikaw ay nanampalataya, ikaw ay aariing ganap ng Diyos at tatanggap ng kanyang mga pangako. Yan. Sapagkat ang sambahayan ng Diyos, hindi yan sa laman eh. Yan ay sa espiritu. Spiritual. Spiritual na bagay, no? Bakit? Kasi nga yung mga original
na nasanga, 'di ba, tinatagpias nga ng Diyos at itinatapon doon sa ginagawang panggatong, 'no? Nakuha natin, ayan. So actually tawag dun, lahat ng sinabi ko nasa Romans din yun, eh. Dadaanan din kaya medyo tinitipid ko lang din yung ano, yung sinasabi ko, ayan. Pero nakuha natin 'no, na hindi siya batay sa, hindi ibig sabihin na Israelita ka tagapagmana ka na, parang gano'n yung ibig niyang sabihin. Hindi dahil sa pinanganak kang Israelita, hindi ka na okey lang hindi ka mananampalataya kasi tagapagmana ka naman, 'no? Hindi ganoon nagwo-work. Nagwo-work 'yun sa pamamagitan ng faith. 4:15, sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit, datapwat kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang, ayan. So, gumagawa daw ng galit, kung nagdadagdag daw ng galit ng Diyos yung kautusan. Kaya iniisip ng iba, para hindi na magalit ng Diyos, tanggalin na natin yung kautusan. 'Di ba? Para hindi na siya magalit, 'no? Kasi nagagalit daw siya dahil sa kautusan, eh. So, yung iba iniisip, masama yung kautusan kasi nagagalit ang Diyos diyaan, 'no? Actually, hindi siya nagagalit sa kautusan, nagagalit siya doon sa paglabag doon sa kautusan. Which is yun yung nagdadagdag sa galit niya, sa puot niya, 'di ba? Na naglagay ka ng ano 'no, naglagay ka ng pamantayan, ng batas na hindi naman ginagawa ng tao, nakakagalit talaga yun. Isipin mo yung anak mo 'no, na sinabihan mo na ta's hindi ka sinusunod, 'di ba? Mga nanay, 'di ba? Nakakainis yun, nakaka-bad trip yun, nakakagalit yun 'no, at gusto mo silang parusahan, 'di ba? So ganun yung nararamdaman ng Diyos, 'di ba? Kasi hangga't may kautusan, may kasalanan. So kapagka wala ng kautusan, wala na ring kasalanan, 'no? At kung walang kasalanan, wala na rin tayong dapat ihingi ng tawad sa Diyos, kasi wala na naman ng kasalanan, eh. At kung wala ng kautusan, lahat na ng bagay puwede nating gawin, kasi wala na ngang kautos ang Diyos, 'di ba? So, mahalagang maunawaan ng tao 'no, na mayroong kautusan, na mayroong batas ang Diyos, at hindi 'yun nawawala, at hindi 'yun hindi tayo magde-decide 'no, para, on behalf of God na, "Panginoon, para 'di ka na magalit, hindi na lang kami susunod. Tanggalin na namin sa isip namin yung kautusan, para wala na, para, ah" 'di ba? So, hindi yung gano'n nagwo-work. 16, dahil dito'y sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, ayan. Upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi. Hindi lamang sa nasa kautusan, kung hindi pati naman nasa pananampalataya ni Abraham, na ama nating lahat. Nakuha natin ha. So, ibig sabihin, yung pananampalataya hindi nakabatay sa kautusan. Hindi nakabatay sa laman. Hindi nakabatay sa kautusan. Ibig sabihin, yung kautusan kasi tinanggap ng mga Israelita, eh. So by nature, bahagi sila ng kautusan, 'no, sa buhay nila. Pero hindi daw doon nakabatay. Nakabatay ito saan? Sa pangako ng Diyos. At ang pangako ng Diyos ay nasa ating lahat. May ibig sabihin, lahat tayo may chance na tumanggap. Pagka kasi nasa kautusan lang, wala ka ng chance kasi never in your life naging bahagi ka ng Israel, 'di ba? Never in your life, Pilipinas, 'no, na, may dugo tayong Israelita, 'no. Hopefully meron, 'di ba? Sana, 'di ba? Pero, wala, 'di ba? Malay natin kung meron o wala kasi may salin lahi naman 'yan, eh, 'di ba? Malay natin yung lolo mo, 'di ba, nasa lahi pala ni ano, ni Neptali, 'di ba? We don't know, wala na tayong alam do'n. Kaya nga we claim na ano na lang, eh, na Gentile na lang tayo kasi hindi naman natin alam 'yon, bagay na 'yon, 'di ba? Pero sinasabi dito na puwede mong tanggapin yung pangako ng Diyos kahit na hindi ka native na Israelita. 'Di ba ang ganda? Puwede kang ariing ganap ng Diyos kahit na hindi ka native o katutubong Israelita.
Ayan, yun ang ibig sabihin niyan. Na pwede nating maging ama si Abraham kahit hindi ka Israelita sa laman. So, paanong paraan? Sa pananampalataya. Gaya ni Abraham, nung hindi siya tuli, nanampalataya siya. Ikaw din, nung hindi ka patuli, manampalataya ka din. Diba? 17. Gaya na nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming mga bansa. Sa harapan niya ang kanyang pinananampalatayanan sa makatuwid bagay ang Diyos, na nagbibigay ng buhay sa mga patay at tumatawag sa mga bagay na hindi pahayag na tila hayag na. Ayan. So yung tinanggap niya, yung pangako ng Diyos, hindi sa panaginip o hindi sa ano no, sa pamamagitan ng ano ng, iba pang mga kung ano-anong mga bagay. Tinanggap niya 'yon. Alin, yung pananampalata na ano, yung pangakong 'yon, tinanggap niya 'yon sa harapan mismo ng Diyos. So sa presensya ng Diyos na 'yon tinanggap, 'di ba? Na ah, yung pinanampalatayanan niya, yung nakakausap niya talaga. Pinupuntahan pa nga siya, 'di ba? Si Abraham, kung ano natin, 'di ba? Pinupuntahan pa nga siya. Na may conversation pa nga sila doon sa Sodoma at Gomorrah, 'di ba? So ang daming ano, ang daming mga times. Si Jacob din gano'n, no? Yung mga ano, yung mga patriarchs gano'n, 'di ba? So ibig sabihin, ah, kumbaga, yung tinanggap niyang ano, pangako, hindi niya mababali kasi hindi yun hearsay. Hindi yun narinig niya lang kung saan, kung hindi ipinahayag mismo sa kanya ng Diyos na may likha ng lahat ng bagay at nagbibigay buhay sa lahat. Yan ang ibig ng sabihin. For 18, siya na sumasampalataya na nasa pag-asa laban sa pag-asa upang maging ama ng maraming bansa ayon sa sabi, magiging gayon ang iyong binhi. Ayan. So kung paano naging faithful si Abraham na paano siya nagkaroon ng pananampalataya, no? Pananampalataya, sabi niya, pag-asa laban sa pag-asa. Bakit pag-asa laban sa pag-asa? Sa tingin niyo? Why? Kasi nga, di ba, hindi siya magkaanak? Hindi siya magkaanak. Isipin mo, no? Sa isang babae, kailan ba nagsisimulang pwede nang magkaanak? 14, 'di ba? Pag nag-ano na, 'di ba? Nagkaroon na. O gaano siya katagal na hindi nagkaanak, na gustong-gusto niyang magkaanak, 'di ba? Na-push na nga sila kay ano eh, si Sarah eh, no? Na-push na nga na ibigay na lang yung alipin niya, no? 'Di ba? Para magkaanak lang si Abraham kay Ismael. Eh kailan 'yon? Tinuli si Ismael, ilang taon na? 14? Kung di ako nagkakamali, Genesis 17 na natin ah. Si Ismael, 13 taong gulang. 13 years. So, ibig sabihin, ilang taon si Abraham noon? 13 minus 99. Wait lang ah. Calculator natin kasi nawawala ako sa ano. Ayan. 99 minus 13 equals 80 years old si Abraham nung ipinanganak si Ismael. 80 years old. So, nag-antay pa siya ng ilan? 19 years. Ulit. Di ba? Para naman kay, sa anak nilang ipinangako ng Diyos. Yung anak niya kay Sarah. Sa kanyang legal wife na si Sarah. So 19 years. Yung 19 years bang yun? Tawag doon? ah Pwede na ba yun dito sa sinabi dito sa saan yun? Saan na ba yun? Ah, eto, sa 18. Pwede na ba yun dito sa pag-asa laban sa pag-asa? No? 19 years, 'di ba? Pag-asa laban sa pag-asa, ibig sabihin kasi sa ano, sa normal na tao wala ng pag-asa. 40 years nga hirap na, 'di ba? So pag 41 mo parang wala ng pag-asa, 'di ba? Pero si Abraham, no, sa kanyang faith,
alin, naniwala siya doon sa sinabi ng Panginoon, bagamat si Sarah ay matanda na, pero sinabi ng Panginoon, magkakaanak ka. So nilabanan niya yung kanyang faith from hope to hope. At sa pamamagitan nun, tinanggap niya yung, alin, tinanggap niya yung pangako ng Diyos. Kasi kung babasahin natin sa Genesis 15, ayan. Sa Genesis 15 kasi ito basahin ko lang hanggang 6. Hanggang 6 lang basahin ko. Basahin natin. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abraham sa pangitain na nagsasabi, huwag kang matakot. Abraham, ako ang iyong kalasag, ang iyong gantimpala na lubhang dakila. At sinabi ni Abraham, O Panginoon Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak? Ayan. So dito parang nag-request siya, di ba? At ang mag-aari ng aking bahay na itong taga-Damaskong si Eleazar. At sinabi ni Abraham, at narito, hindi mo ako binigyan ng anak at narito isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko. Sino yun? Yan. At narito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsabi, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo. Sino ba yon? Si Ismael. Diba? Si Ismael yun, tinutukoy niya dyan. Kundi lalabas sa iyong sariling katawan na magiging tagapagmana mo. At siya'y inilabas at sinabi, tumingala ka. So ano no, kumbaga sumagot yung ang Panginoong Yahuwah kay Abraham na niya tawag doon, inassure niya na hindi ayan si Ismael yung magiging tagapagmana mo. Kung hindi iyan ay manggagaling sa sarili mong laman. Sabihin sa kanyang sariling asawa. Yan ang ibig sabihin nun. 'Di ba? Pinalabas na siya. Sabi niya, lumabas ka, tumingala ka sa langit at sinabi, iyong bilangin ng mga bituin. Kung mabibilang mo, at sa kanya'y sinabi, magiging ganyan ng iyong binhi. No? So parang no, parang fairy tale, 'di ba? No? Parang fairy tale kung di isipin, no? Pero anong ginawa ni Abraham? Sa 6. Doon sa sinabi ng Panginoong Yahuwah, anong ginawa niya? Sumampalataya siya doon sa sinabi ng Diyos. Ayan, no? At ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. Kahit na imposibleng mangyari, naniwala siya. At yun, yung paniniwalang yon, yung pananampalatayang yun na mangyayari yon, yun yung naging dahilan, kaya siya tinuring na matuwid. Nakuha natin. Ayan. Balik tayo dito. Ayan. At hindi humina ang pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawang tulad sa patay na, gayon siya may mga 100 taon na. At ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah, no? So hindi lang pala yung yung pagiging matanda ni Sarah yung yung factor doon. Yung factor din doon yung pagiging baog daw ni Sarah. At pareho silang parang patay na, ibig sabihin sobrang tanda na. So ganoon, ibig sabihin nun. Sa 20, kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya. 'Di ba? Hindi siya nag-alinlangan, no? Without a doubt, mangyayari 'to. 'Yan ang sinabi, ayun ang nasa isip ano, ni Abraham habang nasasalita ang Panginoon. Ang Panginoon naman tumitingin sa heart, 'di ba? Na pag sinabi mong naniniwala ako, alam niya kung totoo o hindi, 'di ba? Kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya at na niluluwalhati ang Diyos. Ayan. So habang paimposible ng paimposible yung mga nangyayari, hindi daw yun nagbibigay ng alinlangan kay Abraham. Bagkus, lumalakas pa daw yung faith niya ng lumalakas. Lumalalim ng lumalalim, no? At dahil doon, naluluwalhati daw ang Diyos. Nakuha natin.
21. At lubos nanalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa. Yun. Diba? Very inspiring, no? Na ah, yun ang cost ng faith, no? Hindi naman tayo makalapit sa Diyos ng walang faith. Diba? Kaya niyang gawin yun. Yung nasa isip ni Abraham. Actually, yun nga din yung nasa isip niya nung yung tawag doon, ihahandog niya yung anak niya si Isaac, 'di ba? Doon sa ano, sa Moriah nung nung hiniling ng Diyos kay Abraham na ihandog si Isaac doon sa bundok, 'di ba? Yung faith niya, alin? Yung faith niya is ah bubuhayin ulit ng Diyos itong si Isaac. Yun ang faith niya. Yun ang faith niya, no? 'Di ba? So hindi siya nag-aalinlangan, nanalig siya. 4:22, dahil dito'y ibinilang naman na katuwiran 'yon sa kanya. Ayan. 23, ngayoy hindi lamang dahil sa kanya isinulat, hindi lamang dahil sa kanya isinulat, na sa kanya'y ibinilang. Yan. Yung from the word na ibinilang, hindi lang daw para sa kanya 'yon. Hindi lang daw para kay Abraham lang 'yon na ibinilang na matuwid. Hindi exclusive lang kay Abraham yung pagiging matuwid through faith, no? Hindi lang daw yung gano'n. Sa 24, kundi kundi din naman sa atin 'yon. So puwede din natin daw i-apply sa atin yung yung pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Na binibilang sa ating mga nagsisampalataya sa Kanya na bumuhay namang uli sa mga patay kay Yahushua na ating Panginoon, 'di ba? So dito sinasabi dito yung faith natin doon sa Diyos na bumuhay kay Yahushua sa mga patay. Sa pamamagitan ng faith na 'yon, ituturing tayong matuwid. Amen ba? 'Di ba? Siyempre maniniwala ka na si Yahushua ay anak ng Diyos kasi it's useless na mamatay ang Panginoon, no? Na hindi iloloob ng Diyos na maniwala ka dito sa Panginoon na kanyang bugtong na anak, 'di ba? Nakuha natin, no? So same application ng ng pagiging matuwid, no? Hindi natin natanggap ang katuwiran natin dahil sa ating kalagayan sa buhay, ating mga nagagawang mga bagay, no? Ating kayamanan, hindi dahil doon, hindi dahil sa gawa. Tinanggap natin ang katuwiran dahil nagsimula yun nang tayo ay nanampalataya sa Diyos. At nanampalataya tayo sa kanyang anak. Doon nagsimula doon tayo tinanggap ng Diyos na matuwid, 'di ba? Ganun din mangyayari, no, sa mga Israelita. Hindi dahil sa pagsunod nila, no, o paggawa sa mga utos, no, na hindi naman nila nagagawa ng maayos o ng tama, 'di ba? Kung hindi dahil sa faith. Kapagka ang faith dumating sa iyo, yung katuwiran, ituring kang matuwid ng Diyos, ariin kang ganap, ay susunod na yung dun yung yung pagsama niya, yung paggabay niya sa atin upang makasunod tayo sa kanyang mga utos. Sabi sa Ezekiel, 'di ba? Bibigyan ko kayo ng panibagong puso at panibagong espiritu, 'di ba? Upang sabi doon, ibubuhos ko sa iyo ang aking espiritu upang makasunod kayo ng mabuti sa aking mga katuwiran at sa aking mga kautusan. Yun ang sinabi niya. Yun din yung ating tatanggapin, no? Na ah, hindi tayo hindi tayo sumusunod para maligtas. Sumusunod tayo dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay bahagi ni Abraham sa pananampalataya o tinatawag na
Pwede nating tawaging amang Abraham, 'di ba? Kasi nga bahagi tayo ni Abraham through faith. Mga anak tayo ni Abraham through faith, spirit. Nakuha natin. Na ibinigay dahil sa 25 last verse, no? Na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan at binuhay namang uli sa ikaaaring ganap natin. So yun pala, no? Yung pananampalataya natin sa Diyos Ama, kalakip nun yung pananampalataya natin sa anak niya. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng anak niya, ah, binuhay tayo, no? Sa mula sa kasalanan, inahon tayo, no, sa katuwiran. Hindi yan ibig sabihin yan na yung katuwiran ni Kristo, ni Yahushua, na sa atin, hindi na natin ipamumuhay yung katuwiran ng Diyos. Yung iba kasi ganun yung ganun yung nakikita akong gustong ipahatid, no? Yung righteousness of Christ, kinover daw tayo, kaya hindi na natin kailangang sumunod. Pero ang ibig sabihin niyan, no, na inaring ganap tayo through faith sa pamamagitan ni Kristo upang hindi na tayo maging masuwayin. Nakuha natin. Hindi tayo maging masuwayin, tayo ay makasunod na ng mabuti. Ayan. At tayo ay lumakad ayon sa pagkalakad ng ating Panginoon. So yun ang ibig sabihin niya. Nakuha natin. So naunawaan natin yung regarding sa pagtutuli na hindi tinuturo ni Pablo na wag na magpatuli, di ba? So naunawaan din natin yung regarding sa pananampalataya na before ng pagtutuli, kailangan mo na ng faith at tumanggap ng pananampalataya. Tanggapin ang Diyos, no? At matuli sa puso mo na. Ayan. Ayan, so I hope na naging malinaw po sa atin yan. Close ko na po sa prayer, no? Hallelujah. Salamat po, Ama, sa aming tinanggap ngayon at sa wisdom na pinagkaloob mo. Maraming salamat, Ama, sa pagkaunawa nito. Patuloy mo kami tinuturuan at tinutulungan na ah, maunawaan yung mga bagay patungkol sa iyong mga salita na hindi ito nagko-contradict sa bawat isa, bagkus sinusuportahan ng bawat isang kasulatan. Hallelujah. Salamat po, Ama. Tuloy mo kami samahan at patuloy mo kami lingapin sa mga gawain tulad nito na matuto kami at maisapamuhay namin itong mga salita mo, Ama. Pinamahal ka namin at pinupuri sa pangalan ng Panginoong Yahushua. Amen. Yun lamang po mga kapatid, binabalik ko na sa iyo, sis. Hallelujah.